Ito ay Epson L5190. Napakaganda niya. Pwede siya sa print scan. Kaya sinabi kong hindi siya maarte. Marami ng paraan para kumita na mas malaki kahit mababa lang yung puhunan mo. Pwede rin siyang makonect sa Wi-Fi. Hello mga kasari! Welcome sa ating YouTube channel. Ako po si Lizelle Domdom, ang yung sari-sari store owner from Batangas. Ayan, for today's video, ang topic natin ay tungkol dito sa printer. Kasi marami pa rin nagtatanong tungkol dito, doon sa nakaraan kong vlog tungkol dito na 2 years ago ko na vlog. Ayan, marami pa rin nagko-comment doon. So ngayon, sasagutin natin isa-isa, bawat vlog. So sasagutin muna natin yung tungkol sa printer ngayon mga kasari. Ayan, dito sa printer maraming nagtatanong kung saan ko raw siya nabili. Bago yun, isi-share ko muna sa iyo yung experience ko sa pagbili ng mga nakaraang kong printer bago kayo bumili. Ayan, kung may isi-share ka na pwedeng makatulong doon sa iba pa nating mga kasari-sari store about sa printer o kung sino mang gustong bumili ng printer, pwede ka mag-comment dyan. Nung nakaraan mga kasari, pinakakauna-una akong printer, dumayo talaga ako doon sa Gilmore. Sa pag-asang makamura ako ng presyo kasi balita ko mura nga daw doon. Pero yung nangyari mga kasari, nasayang lang yung ipinihunanan ko, yung pera ko doon. Matagal na yon, hindi pa uso yung Shopee saka yung Lazada nung time na yun. So pumunta ako doon para bumili kahit netbook lang muna. Hindi ko pa alam or wala pang ganun na 3-in-1 na pwede sa Wi-Fi. Kaya bumili ako ng netbook para mag-start nga ng printing business. Pagbili ko ng netbook, ay sinabay ko na rin yung pagbili ng printer kasi taga Batangas nga ako para sulit yung biyahe. Kaya sabi ko rin baka nga mura doon. So yung netbook okay, pero yung printer grabe. Sumakit yung ulo ko talaga mga kasari. Maganda sana kasi may photocopy siya ng long. Kasi bihira sa printer yung may photocopy ng long. Bihira ka na makakakita. Yung long niyan dito sa table inilalagay, hindi dito sa ADF. So siguro yung printer na yun ay 6K lang yung bili ko. 3-in-1 yun. Pwede siya sa scan, sa photocopy, sa print. Yun ang ibig sabihin ng 3-in-1. Ito naman with Wi-Fi tapos 3-in-1 na rin siya. Yung unang bili ko, 2 buwan lang nag-shutdown na agad. Epson din yun. Binalik ko doon sa Gilmore. Alam mo na, masahe pa talaga ulit ako papunta doon kasi hindi siya sakop ng warranty doon sa mga service center. Kasi yung nabili ko, naka-continuous ink na siya. Ibig sabihin, modified na siya. Hindi siya pwede sa mga service center. To, papakita ko sa inyo, nandiyan pa yung lumang printer ko, pipicturan ko. Kaya pag wala kayong alam talaga sa pagbili, ay magagastusan kayo. Kaya share ko rin yung experience ko sa inyo. Pero syempre, doon tayo matututo ng mga na-experience natin. Napalitan ko yung printer ko ng ibang unit. Ibang unit naman yung pinalit nung seller sa akin. Pero hindi pa ata nakakaisang taon. So, may message ko si seller, kaso sabi niya, yung board daw ng printer ang sira. Sira yung board nun, kaso phase out na daw yung pyesa na yun. So, wala kaming nakita, wala sila nakita doon na supplier nun, pag phase out na. Hindi ko nakuha, hindi ko man lang nasambot yung puhunan ko kasi nag-uumpisa pa lang ako, parang hindi pa ako nakikilala na may printing business. So, hindi ko talaga nasambot yung binili ko doon. Kung gusto nyo din bumili ng mga ganitong printer, kahit hindi printer, kahit anong gamit dyan sa mga bahay nyo, kahit anong gamit, mas maganda sa malapit na lang kayo bumili. Sa mga authorized reseller, doon kayo bumili sa mga mapapagkatiwalaang nagbibenta. Sa mga kilalang store, flagship na mga Shopee at Lazada, pinakamaganda talaga doon bumili para mas madali para sa atin yung warranty. Kasi ito may 1-year warranty doon. Tapos 7 days replacement. Pag nagamit mo siya within 7 days sira agad, pwede lang palitan ng bago. Marami namang seller doon sa Gilmore na siguro yung matitino, nakatagpo lang talaga ako. Bakit kasi nila ako binenta ng modified na, tapos binentahan pa nila ako ng pa-phase out na. Tapos nalaman ko pa na galing sa ibang bansa yung mismong printer na yun. Kaya make sure na kung bibili kayo made in the Philippines. So dito available na tong Epson. Dito sa Pilipinas, marami nagtatrabaho dito sa amin na sa gawaan ng Epson printer nagtatrabaho. Diyan lang sa malapit. Meron nga ditong bumili din sa ibang bansa sila bumili. Nagagamit naman talaga siya. Sa ibang bansa siya nagagamit. Nung dinala na dito, hindi na siya magamit. Yung doon sa bidilhan ko sa Gilmore, may warranty naman sila. Kaya yun ang una kong tinanong kung may warranty. Meron naman daw. Pero yun pala, hindi siya sa service center. Sa kanila lang din yung warranty. Ibig sabihin, kung masisira, doon ka rin laang sa kanila magpapagawa. Ibig sabihin, no choice ka na babiyahe pa rin papunta sa kanila. Kasi kung may warranty ka nung mismong unit, yan, kung talagang sa legit shop ka bumili, sa mismong Epson talaga, itong nabili mo, kahit sa malayo mo siya binili, pwede mo siyang ipagawa sa pinakamalapit na service center. Kahit bumili ka sa Shopee at Lazada, basta nandun ka sa legit seller, yung legit store,
pwede mo pa rin siyang ipagawa sa service center. I-acknowledge pa rin nila yung warranty mo basta hindi lang void ang warranty. Ayan, may nagtanong pa doon, hello po, anong model nung Epson? Yung pwede sa long Xerox na hindi ipapakain. Ipapakain. Kasi na-share ko doon sa aking vlog na yung ito ay nangangain. Yung ating ADF. Dito kasi nilalagay yung long, yung legal size dito. Hindi siya pwede dito. Kasi dito, maximum A4 lang yung kasya dito sa table, mga kasari. Ayan. Pag nag-long, dito mo siya isasalpak. Pag sinalpak mo siya dito, madidetect dito, tutunog dito, malalaman mo, mag-iilaw dyan yung ADF. Ibig sabihin, na-detect na nila na may pinasok na papel na legal size doon. So, hindi ka pwede dito mag-Xerox ng long kasi mapuputol kasi nga maximum nito ay hanggang legal, A4 lang. So, hanggang A4 lang ang mapiprint niya or masi-Xerox niya. Pero ang print nito ay hanggang legal. Lahat, kahit ang print nito, kahit anong size. Sa photocopy lang talaga, ay hindi naman maiiwasan talaga na lagi may magpo-photocopy sa atin ng long. Kaya mas maganda kung bibili kayo ng printer, yun ang merong photocopy ng long. Ito ay Epson L5190. Nabili ko siya noong, meron pa akong tape dito. Aray, kung nakikita nyo yung vlog ko, sa nanood ng vlog ko, shinare ko na to sa inyo. Ayan, lumang-luma na. Ayan, nabili ko siya noong February 1, 2021. 11,000 ko siya nabili. So, yan. Binili ko siya doon sa bayan lang. Malapit lang. Ito yung marirecommend ko sa inyo, L-series. Pero ito ay wala na sa market. Kung meron pa naman ako nakita sa mall. May nakita ko sa SM. L5290 yung latest version nito. Yung mga L series ngayon, yung bagong labas nito. Ang nabili ko kasi XP series. Yung pinakauna. Yun pala galing sa ibang bansa. So, nabili ko nga itong printer na to dyan lang sa bayan. Kasi nung pandemic, ayan, share ko lang. Ang daming naghahanap ng pagprintan, 'di ba? Kasi modular class yung karamihan ng estudyante. So, nagkakaubusan yung mga printer. Dalawang city na yung inikot ko, wala akong makita. May makita man ako ibang unit, tapos mas mahal. Grabe, mga 22,000. Yun. Kaya pinush ko rin na bumili ng printer kasi nga napaka-in-demand nung time na yon, yung printing business. Dapat nyo i-consider pag may plano kayong bumili ng printer. Kung gaano kalakas kung gaano kadami yung magiging customer nyo dito sa printing business, kung gaano karami yung nangangailangan dyan sa community nyo, para masambot nyo agad at mabilis bumalik sa inyo yung ibinili nyo ng unit. Dito kasi sa amin, dito pa lang sa anak ko, sulit na to. Ayan, lalo na kung may anak kayo. Ayan, make sure kasi, pag bibili kayo ng printer, siguraduhin nyo na laging nagagamit. Kasi pangit din na hindi ito nagagamit. Kasi nanunuyo, yung ink doon sa daluyan, bumabara, hindi na siya magpiprint. So, ito, bago ko binili, pinag-aralan ko muna kung yung pasok sa budget at kung ano yung kailangan ko talaga dito sa tindahan ko. Dahil kailangan ko ng print, kailangan ko ng photocopy, yun ang hinanap ko at alam ko maraming magpo-photocopy ng long. Sinamahan ko na rin ng long photocopy dapat. Meron namang printer na mas mura na wala siyang long photocopy. Mas maganda, mas mura nga yun, kaso hindi mo siya masusulit kasi matatanggihan mo yung mga nagpo-photocopy ng long. Pwede ka naman mag-print doon ng long, di pipicturean mo muna yung document bago mo i-print. Ganun na lang ang gagawin mo para makopy mo yung document. Pero dito, photocopy, hindi mo na kailangan picturean. Diretso mo na siyang ipo-photocopy. Ano po? Dati nga lumayo pa nga ako, 2 city na nga pinaghanapan ko. Yung pala dito lang sa malapit ko siya makikita. 11,000 ko lang siya nabili. Binigay na sa akin nung binilhan ko. Ang laki na ng discount ko. Ang presyo niya sa akin ay 13,000. Ginawa niya na lang 11,000. Kala ko nga nabudol din ako. Nilakasan ko na lang yung loob ko sa pagbili. Pero hindi siya budol. Kasi 3 years ko na siyang ginagamit. Napakaganda niya. Pwede siya sa print scan. Ayan. Pwede rin siya sa lahat ng klase ng papel. Basta kasya dito sa feeder. Ito yung feeder natin. Dito. Yung kumakain ng papel. Basta kasya. Huwag sobrang kapal yung papel kasi maapektuhan yung feeder natin. Luluwag. Possible na hindi na siya kumain ng papel pag lumuwag. Ayan, pwede rin siyang makonect sa wifi, kaya pwede siyang wireless connection na kung may gadget ka dyan na pwedeng i-connect sa parehas na wifi, yung gadget mo, yung mga cellphone mo, yung laptop mo nakakonect sa wifi, tapos ito, i-connect mo rin sa wifi, pwede ka na mag-print kahit wala kang connector, wala kang cord, via wifi na lang. Basta pipiliin mo lang yung wireless connection nito ng Epson, ayan,
Mag-download ka lang ng i-share ko yun sa panibagong vlog kasi hahaba na to. So, hindi mo na kailangan bumili ng laptop kasi panibagong puhunan pa yun pag bumili ka. Pwede naman yung cellphone. Makakapag-negosyo ka gamit ang cellphone, makakapag-layout ka gamit ang cellphone, magda-download ka lang ng mga application. Marami ng paraan para kumita ng mas malaki kahit mababa lang yung puhunan mo. Ano po? So, dito, pag bumili ka ng printer, ayan, kailangan may knowledge ka din dito or may tiyaga kang matuto kung paano paganahin, kung paano ka kikita, kailangan marunong ka mag-layout para yung mga papagawa ng customer kaya mong gawin. Ayan, kahit cellphone lang ang gamit mo. Ayan, kailangan marunong ka rin mag-troubleshoot nito. Kasi ako sa 3 years, ayan, marami na rin ako natutunan kung paano to gawin. Nung unang sira nito, mga kasari, ayan, share ko lang, nasira siya kasi pinasok siya ng bubwet. Tapos yung bubwet, kinain yung papel doon sa loob. Tapos yung papel na iwan doon. Tapos, pinatignan ko sa technician doon sa binilahan ko kasi under warranty pa siya. Kaso pag ganun daw, mabuvoid yung warranty kasi kasalanan ko kasi hindi naman kasalanan nila. Kasi nga na ano ng daga. So void na yung warranty daw pag ganun. Kasi may nangat-ngat na wire doon sa loob na siya yung nagpapatakbo. At dahil hindi ko alam kung paano siya buksan, hindi ko muna napanood sa YouTube kung paano siya buksan. Napakadali lang palang buksan ito. Kung alam ko lang sa una, ayan, nanood muna sana ako ng YouTube kung paano siya buksan. Tatanggalin ko lang yung mga papel-papel dun sa loob. Pero hindi ko sure kung anong nangyari talaga sa loob kasi pinaiwanan ng technician itong printer sa kanya. Kung talaga bang may naputol or nginat-ngat ng daga yung sa loob, hindi ko sure. Kasi nung pangalawang nasira ito, sabi ko doon sa aking pangalawang pinagawaan na hindi na doon sa binilhan ko nito kasi tapos na yung warranty. Ayan, sabi niya, bakit hindi mo na muna chinek? Baka naman walang nasira talaga. Baka tinanggal niya lang yung papel pero siningil ka niya sa labor saka sa materials o dun sa gamit na pinalitan niya pero hindi naman talaga sira. Ganon minsan yung mga technician, di ba? Ginagawa nila ng sira kahit hindi naman sira. Baka daw nabarahan lang ng papel, dapat ako na lang nung nagbaklas. So after nun, mga kasari, ako na yung nagbabaklas nito. Every time may nagja-jump paper dito, pag may naiiwan na papel doon, ako na yung nagbabaklas. Tatanggalin mo lang yung mga tornilyo dito. Hindi ko lang masyadong tinataas baba ito kasi ito yung maselan dito. Pero sa 3 years ko na to, lagi ko naman tinataas baba. Ingatan lang natin na wag laging taas baba para hindi masira ito. So dito sa ilalim nito, nandito yung tornilyo. Madali lang naman siyang baklasin. Manood lang kayo sa YouTube. Ayan. Welcome sa aking YouTube channel. Nasa YouTube nga pala tayo. Ayan. So madali lang matuto dito sa mga pagto-troubleshoot. Tapos marami tayong dapat paggastusan or dito pag magpi-printing business tayo. Bukod sa papel, sa kuryente, sa ink. So panibagong ano yan, topic. At saka yung ating maintenance, syempre. Pag magpa-pricing tayo, kasama yun. Tapos, ayan, dapat simpleng troubleshoot, alam natin. Minsan nga, ito, troubleshoot ko kasi nasira. Ayan, dahil yung ink, nagpalit ako. Kasi yung aking ink ay dye ink, tapos ginawang kong pigment ink para hindi kumupas. So, bumara siya. Sobrang lapot nung nabili ko sa Shopee. So, bumara siya. Ako yung nanood sa YouTube hanggang sa ang dami ko na nagastos na ink, hindi ko siya napagana. Ganun pa rin, broken lines pa rin yung printout. So, ang nangyari, bagsak ko sa maintenance pa rin. Doon pa rin sa pagawaan. Ayan, pero hindi na siya pwede sa service center kasi tapos na yung warranty niya. Kasi kung pupunta ka sa service center tapos na yung warranty, parehas din naman yung presyuhan ng singil ng labor. Mas mahal pa. Kaya naghanap ako ng iba. So, doon ako sa legit na gawaan sa Lipa kahit na malayo. Mura lang sila maningil at may consideration sila. Tinuturuan pa nila ako kung paano mag-troubleshoot ng simpleng sira. Nililibre na rin nila ako sa reset. Yun ang isa sa dapat yung handaan or pag-ipunan yung reset. Kasi ito, nagka-count siya kada print, kada photocopy, nagka-count yan. Pag na-reach niya na yung count nun, kailangan mo siyang i-reset. Pag hindi mo siya ni-reset, hindi mo siya magagamit. Ayan. Ganon yung ibig sabihin ng reset. Hindi siya sira. Kailangan mo lang siyang i-reset para mag-back to zero yung count niya. Yun ang kailangan yung pag-ipunan. Pero yun ay pwede mo siyang gawin online. Isang beses ka lang bibili ng resetter. Tapos, ikaw na yung magre-reset sa susunod. Siguro ito sa loob ng 3 taon, nakatatlong reset na siya. Siyempre, depende yun kung ilang beses mo siya gamitin, kung gaano mo siya kadalas gamitin. Ito nga, sabi ko, ito ginagamit ako ng wifi para ako ay makapag-print kahit wala akong laptop, di ba?
cellphone lang ang ginagamit ko na parehas nakakonect sa isang wifi. Yung cellphone ko na ginagamit sa pag-layout, saka ito, nakakonect sa isang wifi. Nandito yung sa settings, yung pag-connect sa wifi, madali lang naman yan. Dati nung wala akong wifi, ginagamitan ko lang siya ng hotspot. Pero ito yung nakakonect sa hotspot ng cellphone ko, kaya nakakapag-print ako. So, hassle siya, kasi di ba pag nagle-layout tayo, gagamit tayo ng app doon sa cellphone. So, kailangan nyo ng data. So, mahirap magpalipat-lipat ng hotspot at saka sa data. Ngayon, parang nahirapan ako kasi kailangan mo siyang ipalipat-lipat ng connection. So, dito mga kasari, dapat tama yung settings nyo para makuha nyo yung tamang timpla ng ink para mas maganda yung printout nyo. Kung nagpiprint kayo sa cellphone, doon makikita yung settings kung naka-high or standard yung ano nyo, yung printout nyo. Ayan, yung naka-high, magastos yun sa ink, pero yung naka-standard, malabo siya, hindi naman kalabuan, pero matipid siya sa ink. Tapos dito sa photocopy, pwede mo rin siyang timplahin dito. May free ink itong printer. Pag binigay sa'yo, yun ang gagamitin mo. Huwag kang gagamit ng generic ink, baka ma-void yung warranty. Epson, ang binili ko, kasi di ba marami tayong tatak ng, may HP, may Brother. Itong Epson yung pinili ko kasi users friendly to. Alam niyo naman ako, magaling ako mag-search kung ano yung magandang brand. Pero ito yung napili kong Epson. Kasi madali siyang gamitin, hindi siya maarte. Ayun, nagsusurvey muna ako bago ako bumili. Tumitingin-tingin muna ako sa mga printing shop sa bayan. Kahit saan ako pumunta, nagtitingin-tingin ako. Pati nga yung mga tatak ng typewriting, tinitignan ko sa kanila. Yun, survey para makita natin yung the best na pwedeng gamitin. So, kadalasan sa mga printing shop, ay ito yung Epson yung gamit. Kaya ito talaga yung napili ko. Kaya sinabi kong hindi siya maarte. Kasi kahit anong ink yung gamitin mo dito, hindi siya nasisira. Kahit generic ink. Pero make sure lang na tama pa rin yung ink na gagamitin nyo. Magtanong pa rin kayo sa technician. Kasi ako kasi, katulad nga nung sabi ko, yung pangalawang sira nito kasi ay dahil dito sa ink na pinalitan ko, na ginawa kong pigment ink. Sobrang lapot niya. Tapos ngayon nagtanong ako doon sa gumagawa. Nagsuggest siya ng brand ng pigment ink. So, yun yung nilagay ko. Hanggang ngayon, okay pa siya. Ayan. Kaya, mas maganda doon kayo sa technician kasi mas alam nila. Matipid siya sa kuryente. Nag-automatic off siya. Basta, anuhin nyo lang sa settings. Ayusin nyo lang sa settings. Nag-automatic off siya pag hindi mo siya ginagamit. So, madali lang din siyang timplahan ng kulay. Kung gusto mong malinaw, mas malinaw at pinakamalinaw. I-vlog ako noon, nung nagbukas ako kung anong laman nito. Lagay ko na lang yung link dyan sa taas. Ilang months pa lang nasambot ko na agad yung pinuhunanan ko nito. So, ngayong 3 years, harvest na lang ako ng harvest nung mga kinikita ko dito. So, ang pinagagastusan ko at pinupuhunanan ko na lang dito, yung papel, yung ink, nako, ang mura na lang ng ink sa Shopee, kaya sobrang tipid pa rin niya. Kaya yung tubo natin talaga sulit na sulit dito. Yung ginagamit ko dito, hindi na siya original Epson ink. Ayan, ibang tatak na pigment ink. Nga, ang pinag-iipunan ko yung maintenance, hindi natin masasabi kung kailan siya magkakasumpong. Kaya kailangan may ipon din tayo doon. Kasi nga, yun nga, pangalawang paayos ko na to. Yan lang mga kasari, sana magka-idea kayo na magandang bilihin na printer. So, L-series Epson ang maganda. Depende sa inyo kung anong bet nyo. So, hanggang dyan na lang mga kasari. Salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, Lizelle Domdom. Salamat po, bye-bye. Happy selling, God bless.